po kayo sa umaga pong ito. At ngayon, ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil muli ako po'y may pagkakataon na magbahagi po ng kanyang mga salita sa inyo sa umaga pong ito. Dahil alam naman po natin sino po ba tayo para i-update lang natin yung ating mga sarili. Sino ba naman tayo para gamitin ng Panginoon para magsalita ng kanyang mga salita. Kaya para lahat ito at dahil ito sa Panginoon kung bakit nandito po ako sa inyong harapan. And of course, ako rin naniniwala, nandito kayo ngayon sa umaga pong ito dahil po sa Panginoon. Amen? At ngayon po sa ating pong pag-aaral ay nasimulan naman po natin ang ating pong theme na pinag-aaralan po sa buong buwan ay patungkol po sa banal na espiritu, sa kung paano po ba tayo lalago dito. Ngayon, ang ibabahagi ko po sa inyo ay syempre walang iba kundi ang patungkol pa rin po sa kanya mula po sa John chapter 14 verse 16. So alam naman po natin na ito pong John ay kasama po ito sa tinatawag po nating Synoptic Gospel, yung pang-apat po na book po doon na tinutukoy ang life po ni Jesus. And dito sa John, alam po ninyo na ang kanyang kinaibahan doon sa tatlong aklat pa ay kanyang in-emphasize po dito ang pagiging divine ni Jesus. Ang kasama rin dito ang ginagawa ni Jesus, kaya makikita po niyo sa John yung binuhay niya si Lazarus na namatay na at ang iba pang mga himala na nagpapakita ng kanyang pagiging divine. Kaya nga po dito rin po natin makikita sa aklat po ng John ang unang himala na ginawa po ng Panginoong Hesus, which is ginawa niya po ang tubig na, ano pong ginawa ni Jesus? Alak. So dito po yun sa aklat po na ito. Pero ngayon, hayaan niyo po akong ibahagi po sa inyo sa tulong po ng banal na espiritu at ang aking dalangin ay maunawaan po natin ito ng lubusan sa kung sino po siya, bukod sa kung ano pa po ang ginagawa niya, at ano pa po ang kanyang gampanin po sa ating pong mga buhay bilang isang Kristiyano. So alam po natin bilang mga Kristiyano, ang gampanin po ng banal na espiritu ay napakalaki sa buhay po natin. Kaya ngayon papatunayan po natin ito sa ating pong passage na meron. Sige po, dito po natin basahin sa screen po natin. Ito pong passage or verses po na napili natin. Sige po, mula po sa New International Version po, pakibasa po natin lahat. 1, 2, 3, go. And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. The Spirit of truth, the world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and will be in you. I will not leave you as orphans, I will come to you. Sa Tagalog po, upang kayo ibigyan niya ng isa pang katubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi natanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. So sige ho, ating pong sundan po ito ng ating pong introduction, ito pong ating passage ngayon. So marahil ang ilan na nandito ngayon, so marahil ba? Lalo na mga kabataan natin. Siguro meron pang katanungan po sa ating mga isipan, tatlo ba ang Diyos? Bakit may Diyos Ama? May Diyos Anak? May Diyos Espiritu? Diba? Siguro may ganun pa kayong mga katanungan. Ngayon ay hayaan po ninyo na sagutin po natin mismo yan mula po sa salita po ng Diyos. At kung kayo man mismo ang may ganyang pong questions po sa inyong pong mga kaisipan, ang dalangin ko po ay sagutin po kayo mismo ng salita po ng Diyos. Kaya walang ibang makakasagot po niyan, kundi sa tulong po ng pagbabasa po natin ng ating pong Biblia. Kaya kung titingnan po natin, ito pong 1 John verse 5 at chapter 5 verse 7, 8, ito pang sinasabi ko dito. Tatlo ang nagpapatotoo sa langit, ang Ama, ang Salita. So, kung titingnan mo natin ang John
1:1, alam naman po natin kung sino pong tinutukoy po na salita, which is si Jesus. At ang Espiritu Santo. At ang tatlong ito ay iisa. Okay? At mayroong tatlong napapatuto sa lupa, ang Espiritu, ang tubig, ang dugo, at ang tatlong ito ay nagkakaisa. Ngayon, in fact po, si Jesus din po mismo ang nagsabi na sila po ay iisa. Nung panahon po na ganun din ang katanungan ng kanya pong mga alagad, na Jesus, Guro, ipakita mo sa amin kung sino ba ang Ama. Nasaan ba yung Ama? Ganun yung katanungan ng mga disciples po ni Jesus eh. Pero ang sagot po ni Jesus sa kanila, I and the Father are one. Sa Tagalog, ako at ang Ama ay iisa. Pero sa verses po na ito, hindi po tayo magtatagal, hindi po tayo dito maglalangin, kasi hindi naman po tayo diyan ang ating bahagi sa ating pong pag-aaralan. Pero sana sa mga verses po na yan, at sa mga sumunod pang mga verses po na yan, I pray po na basahin po inyo pong mga Biblia, kasi kung ganun po ang mga katanungan sa inyong mga isipan, sasagutin po yan mismo po ng salita po ng Diyos. At ngayon ho, sa pagpapatuloy po ng ating introduction po, bago po natin talakayin, ito pong tinatawag po nating ito pong Parakletos po na ating pong naging title sa umagang ito. Kasama po sa ating introduction, itong verse po na ito. Pakibasa po natin lahat ng dahan-dahan para maunawaan po natin. Ngunit, ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik. Ang Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Walang nakakaalam na iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling spirito. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Pagpatuloy po natin. Ang tinanggap natin ay hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Kaya nga, kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Para sa mga nagtataglay ng Espiritu. At ang magandang sinabi niya pa po dito, sabi ho sa ating verse 14, sapagkat ang tao hindi nagtataglay ng Espiritu, ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay, ngunit hindi siya nauunawaan ng taong hindi nagtataglay ng Espiritu. So may verse 16 pa po tayo. Wala na. So bago tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin na maging sa atin rin sa umagang pong ito ay lubos nating maunawaan ito pong ating pong pag-aaralan patungkol po sa Espiritu Santo. Panginoon, aming Diyos, amang dakila po sa lahat. Ikaw ang nagmamay-ari po nitong aming mga buhay. Sa umaga po ito ay araw po ninyo, Ama. Salamat muli sa kabutihan po ninyo, sa katapatan po ninyo sa buhay po ng bawat isa. At kami po ay nananalangin na bigyan niyo po kami ng inyong pong banal na Espiritu Santo na sa gayon ay maunawaan po namin kung ano po ang mga salita na nais niyo pong ibahagi sa umaga pong ito. Ikaw ang Diyos ang magpapaalala. Ikaw ang Diyos ang siyang mag-encourage po sa bawat isa. Ikaw po ang patuloy na mangusap sa kanilang mga puso, ang mapakinggan po nila, kaya niyo pong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po. Ang paggabay mo at ang katagumpayan mo ang siyang aming pong panghahawakan sa mga oras po na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, isang magandang umaga po sa bawat isang nandito ngayon. At ngayon pa lamang, mula po sa pangalan ng Panginoong Jesus ay pagpalain po ang inyong pong pagparito po sa araw po na ito. Ngayon, ito pong passage po natin mula sa verse 16 ng ating pong chapter 40 ng 1 ng John. Dito po natin nakuha ang ating pong title na Parakletos. So, na ang ibig sabihin yan po ang ating pag-aaralan mamaya. Pero bago yun, basahin muna natin ang iba pang mga
translation po nitong ating pong passage na napili. Mula po sa King James Version, sabi po doon, kasi doon po sa ating pong NIV, ano po ang sabi po doon? Kung naalala niyo, binasa niyo ngayon lang. Advocate. Diba? Binabasa niyo lang. Advocate po ang sabi po doon sa ating NIV. Pero sabi po dito sa King James po natin, I will pray. Si Jesus po ang nagsasabi po nito, kausap ang kanya pong mga disciples. I pray the Father, and He shall give you another comforter. Sa nga po ng NIV, advocate, or sa iba pa, counsel, ang ibig pong sabihin nun, that He may abide with you forever. At sa isa pang ibang salin pa po, ano po, sa ASB, and I will ask the Father, and He will give you another, anong sabi diyan? Okay, tutulong sa inyo, to be with you forever, magpakailanman. So ngayon titingnan po natin yung mga words po na yan, dito po natin nakuha muli ito pong ating pong title sa umaga pong ito. Sa Greek word po ng mga salita pong iyon, ay, basahin po natin lahat, Parakletos. Yan po ang mga Greek, ibig sabihin po nan sa Greek, yung mga words po na ating pong binasa, base po dito sa ating pong verse 16 ng chapter 14 ng 1. So kung atin pong i-appreciate kung ano po ang kahulugan po nito, ito po ang root word na pinagmulan po niya. Unang-una, yung kalahati, yung para. Ang ibig sabihin po niyan, beside or alongside, sa tabi. O kaya nga po, dito ko na-realize nung inaaral po ito, kaya pala pag nagpapatigil tayo sa sinasakyan natin, ang sinasabi natin, para po, diba? Kasi sa English, sa tabi lang po, diba? Yun pala yun. O po totoo po yan, para, sa tabi lang, sa tabi mo, alongside. So ito namang kalen na kalahati po ng Parakletos, so, ang ibig sabihin niyan, to call. Isa nga tinawag para ikaw po ay gabayan sa tabi mo. At ito po ang mga kahulugan po nito. Unang-una, sabi po yan yung Parakletos po na yan, one, called, or sent for assist. One. O so, sa isa pa. At ito pang sumunod po ng kahulugan po niyan, one who pleads another goes before a judge. So kung mas ma-relate po ninyo, ito pong Parakletos po na ito, sa akin po kasalukuyan, sila po yung abogado. Bakit? Ano po ba ang ginagawa po ng abogado? Alam niyo po ba kung anong ginagawa ng abogado? Sila po yung, anong ginagawa po nila? Siyempre sila po ang pamamagitan doon, sila nagsasalita, sila nakikipaglaban, sila nag-a-assist doon sa tao nga ina-assist nila. Tulad po ng gawa ko itong banal na espiritu. So para mas maunawaan po nyo ang kahulugan po nito, ito pa po ang mga synonyms po nitong Parakletos po na ito. Yan. Basahin po natin nasa baba. A protector, defender, legal assistant, comforter, and helper. So kung mapapansin naman po natin itong mga salita po ito, ay hindi naman po yan mga verb. Yan po ay noun. Kung naalala niyo ang aming pong naging English class ay part po yan sa ating pong types of noun na collective noun. O part po siya collective noun sa tao. Ibig sabihin, ito pong tinutukoy po dito, mga tao po ito. Which is, walang iba, kundi, kasi nga po yan ay noun, ang Holy Spirit po ang tinutukoy po dyan. Yan po ang kanya pong ginagawa. Yan po ang kanyang kahulugan po dito po sa ating pong passage. And kung nagtatanong kayo, makinig po tayo mabuti. Ito ang sa Greek word ng Holy Spirit. At kung titingnan po ninyo ang Hebrew word ng Spirit, ang kahulugan niya naman po sa Hebrew word, ruach. Ruach or
U-A-C-H. Na ang kalugan po nun ay hangin or hininga. Yung kung naaalala po ninyo, doon po sa Genesis chapter 1 verse 2, nandun na po ang banal na espiritu, binanggit po doon sa ibabaw ng tubig. Ang kalugan po nun, hangin, hininga. Pag sumunod na kwento po nun sa pagkalikha ng tao, anong ginawa ng Yahweh sa tao? Hiningahan niya. Which is, nangangahulugan, ang espiritu po doon, buhay. Kaya sa atin, kung i-apply po natin ang word po na yon, ang isang tao hindi buhay pag wala ang Espiritu Santo. Amen? O sige, takpan yung mga ilong ninyo hanggang matapos tayo dito. Tignan ko kung buhay pa kayo dyan. Di ba? Ang hangin ay sumusimbolo po sa buhay, which is yun po ang banal na Espiritu. At sa ating pa pong Biblia, kung naalala nyo, ang Holy Spirit din po sa ating pong Old Testament ay siya rin sinisimbolo po ng oil. Diba? Ng oil. Naalala nyo ho? Ang mga kwento ko sa ating pong lumang tipan. At unang-una na nating i-appreciate natin yung lampstand. Ano yung lampstand? Yung ilawan na mayroong 7 sanga. Umiilaw yun pag may oil. Amen? Ibig sabihin, nagliliwanag yun pag may oil. Pag wala ng oil, namamatay siya. Sa buhay ng mga Kristiyano, hindi siya magliliwanag pag wala ang banal na Espiritu Santo. Amen? Nauunawaan niyo po yun? Kung nauunawaan niyo, pagpapatuloy po natin. Which is, pagdating po natin sa Acts, kasi ito pong ating pinag-uusapan sa John, yan po ang pinangako po ni Jesus nung habang siya ay kumbaga ito yung panahon, nagpapaalam na siya sa kanya pong mga disciples na mawawala na siya, mamamatay na po siya. Pero ang kanya pong sinabi, bagamat siya ay mawawala, pero bago yun, ito sabi nga ho, maging sa ating pong New Testament, ito pong mga alagad na kanya pong inutusan, pagkatapos sila hiningahan niya. At sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Hiningahan, makikita ulit natin ang word na ruach sa ating pong Hebrew word. At ngayon, nilipat po siya dito sa ating pong Greek word. At sa sumunod po na naging sinabi ni Jesus, nagpagpapaalala sa kanila, bagamat ako ay mawawala, mga disciples ko, pero itong iiwan ko sa inyo. Huwag kayong maaalis sa Jerusalem, magantay kayo doon, kasi ibibigay sa inyo ang pinangako ng aking Ama, walang iba kundi ang banal na Espiritu Santo. Kasi alam naman po natin, ito pong mga disciples, nung si Jesus po ay pinako na, pinatay na, sila po ay nagsitakbuhan na, nagkahiwa-hiwalay na sila. Kasi nga takot, baka sila rin ay patayin. Baka sila rin mismo ay isama dito sa pagpako kay Jesus kasi mga alagad po ito ni Jesus. Kaya ito po ang sinabi sa kanila, na huwag kayong aalis kasi may pinangako ang Ama na ibibigay sa inyo. Which is, kung titignan po natin ang naging kwento po nila, ito pong mga disciples po nito, mga natakot po sila, naging takbuhin po sila. Kasi nga po, dala ng takot na baka sila rin ay patayin. Pero pag sumunod po na verse, ito po ang sabi ni Jesus kung bakit maghihintay sila, huwag silang aalis sa Jerusalem. Kasi, tatanggap kayo ng kapangyarihan pag nasa sa inyo na ang banal na Espiritu Santo. At ngayon, isang encouragement po sa atin ng Lord, ang bawat isa ay nagtataglay po ng kapangyarihan. Amen? At ngayon ay ating pa pong tignan ko anong klaseng kapangyarihan po ang tinataglay ng isang taong nagtataglay ng banal na Espiritu. Kaya ito sabi niya, may kapangyarihan kayo, pag tinaglay itong banal na Espiritu kasi itong pangako ng Ama sa inyo na ibibigay sa inyo, kaya kayo ang magiging witness mula sa Jerusalem, sa Judea, at Samaria, at sa dulo ng daigdig. Kung pagbabasihan natin, kung i-imagine po natin ito pong sagot nitong mga disciples sa ating pong sariling imagination, Jesus, paano kami magpapatutuos sa mga lugar na ito? Takbuhin nga kami, tumakbo nga kami nung pinako ka sa krus. Hindi nga kami sumunod sa iyo.
Tapos ngayon sa buong daigdig mo pa kami ipapa-share kung sino ka, kung anong ginawa mo sa amin. Di ba? Pero ngayon, maging sa katanungan nila kung bakit po ba? Bakit ito ang pinapagawa sa kanila ni Jesus? Kasi nung panahon na sila po ay nag-gather, ito po mga disciples po ni Jesus, alam naman po natin ang kwento po pagdating po sa Acts 2, katipon silang lahat. At nung sumapit ang araw ng Pentecost, so alam naman po natin kung ano po ito. Ito po yung 50 days mula nung nabuhay ang Panginoong Hesus. Okay? 50 days. Ito pong tinutukoy po nating Pentecost. At alam niyo po ba na maging sa inyo, sa Old Testament ay meron na din pong Pentecost? Saan po yun? Ang Pentecost po, doon po sa Lumang Tipan, ay yung Passover. Alam naman po ninyo ang kwento po ng Passover. Yung ang mga Israelita ay pinagpahid ng dugo sa tarangkahan nila para hindi mamatay ang kanilang mga panganay. Pero ang sa mga sa Egypto, dahil wala silang dugo na sinasabi na Yahweh, nagkamatay ang kanilang mga, kanilang mga panganay. So, paano natin nasabi yung Pentecost po ay doon natin makikita sa kwento po na yon? Mula po sa kaganapan po ng Passover, 50 days po nun, doon binigay sa kanila ni Yahweh kay Moises ang 10 utos sa Mount Sinai. Yun po ang tinatawag po nilang Shavuot. O Shavuot. Yung paunang buwan ng pagkaligtas sa mga Israelita. Binigay ng Diyos ang 10 salita na tutulong sa kanila sa kung paano silang mamuhay ng tama sa harapan po ni Yahweh. Kaya, kung titingnan po ninyo, ito pong tinatawag po nilang Pentecost sa Old Testament, ay ganun din po ang kaganapan po dito sa ating pong New Testament. Nung panahon na si Jesus, mula sa kanyang pagkabuhay, ibinigay niya ang pinangako na tutulong sa kanila sa kung paano sila mamumuhay, mag-witness po sa lugar, napakaraming lugar. Kaya nga ho, sabi dito, nung dumating po ang point na yun, walang ano-ano ay may ingay na nagmula sa langit, na tulad ng ugong na malakas na hangin, which is ganyan din po ang kaganapan po doon sa Mount Sinai. Umikidlat, umukulog, umangin ng malakas, nung si Moises ay nag-fasting ng 40 days po doon bago matanggap yung 10 utos. Alam po ninyo yun. Napuno ang bahay na kinaruroonan nila at ano pa po, may nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. Nagsimula magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila na Espiritu. At kung titingnan po niyo, hindi lang po yan isa, hindi lang po dalawa, hindi lang 5 mga salita. Napakadaming salita ang kanila pong nabanggit nung sila po ay napuspos ng banal na Espiritu. Tingnan po natin, sabi nga ako ng mga tao nandoon, sa pagkamangha at pagtaka, kanilang sinabi, hindi ba taga Galilea, itong mga disciples po na ito, bakit sila ay nakakapagsalita ng ating wika? Bilangin po natin kung ilang po ang wika na mayroon po sila. Okay? Bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. At hindi pa po nagtatapos dyan, meron pa po. Ilan? 18 po na salita ang kanilang pong nabanggit na hindi po sila taga-dyan. O Jesus, bakit kami magbabahagi, magpapatutuo sa mga lugar po na ito? Kami nga ay mga matatakoting mga tao. Takbuhin nga kayo mga tao. So tingnan po ninyo ang mapa po ito. Yan po ang mga lugar na yan. Malalayo po ang lugar po pala na kasi nandito po sila sa Jerusalem. Sinabi niya, so huwag kayong aalis sa Jerusalem kasi ibibigay ko sa inyo
sa pangako ng Ama, itong banal na Espiritu. Ito po ang mga lugar po na yun, yung binanggit po natin. Nakapalibot, kasi nga sabi nga doon, maging sa dulo ng daigdig, magpatotoo kayo. Maging witness kayo patungkol sa aking buhay. Unang-unang makikita po natin encouragement po sa pagsalita po nila ng napakarami hong mga salita na bagamat hindi sila nakatira dito at hindi pa sila makakapunta dito kasi nagtatago sila, kasi takot sila, baka patayin po sila. Pero unang-una natin marirealize na pag nasa iyo ang banal na Espiritu, ay walang magiging hadlang sa iyo para magbahagi o magpapatotoo para sa kay Kristo. Amen? Ang sabi ko dyan, breaking a linguistic or cultural barriers. Ngayon, sinasabi takot kayo, takbuhin kayo, nandiyan ang banal na Espiritu ang siyang tutulong sa inyo para ibahagi niyo sa mga lugar na ito kung sino ako, anong ginawa ko sa iyo at gagawin ko sa kanila. Nasabi dyan, the Holy Spirit, arrival, empower the apostles to speak ng iba't ibang klase po ng mga salita. At sino yung sasalita ng iba't ibang salita? Akin lang, Bisaya, Tagalog. Well, kaya naging Cebuano, English, hirap pa, diba? Kayo, ilan yung kaya nyo? Ha? Tagalog lang, isa lang. Diba? Isa lang yung kaya natin. Dalawa. Pero sa napakadaming salita ang binigay po sa kanila para ibahagi po kung sino ang Panginoong Hesus, ano po ang ginawa ng Panginoong Hesus. Sabi nga diyan, yun po ang simbolismo na hindi magiging hadlang yung hindi sila marunong magsalita kasi ito mismo ang unang kinakatakot nila, ibinigay sa kanila ng Panginoong sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya napakahalaga, di ba? Kung i-appreciate po natin, ito po unang-una ang ating pong pastora, di ba? Korean siya. Pero nagtuturo siya sa atin, hindi Korean, Tagalog. Amen? Imagine yung anong hirap kayo, mag-share nga kayo ng Word of God, ng English. Mahirap pa nga tayo eh, di ba? Pero sila, Korean sila, pero nag-share sila ng salita ng Diyos, Tagalog. Kaya, ako personal nahahamin ako, bakit ka matatakot mag-share ng gospel ng Tagalog sa mga nakakaunawa naman ng Tagalog? Amen? Ibuti sana kung pinag-share ka ng English dyan. Di ba? Pag-approach mo pa lang, di mo nga alam kung anong gagawin. Mag-share mo, di ba? Diba? Paano ba pag hirap ko na sa ganun eh? Pero sila, kung i-appreciate natin sila, nag-share sila ng Tagalog, kahit ng mga Korean po sila. O doon sa Bicol Church, yung pastor doon ay Korean din naman, pero nag-share siya ng salita ng Diyos ng Tagalog. Di ba? At ako, sa sarili ko, napaalalahanan ko, kahit Bisaya ako, nag-share ako sa inyo ngayon ng Tagalog. Amen? Kaya, sana may-encourage tayo na huwag natin ikatakot na mag-share ng salita ng Diyos. Kasi Tagalog naman ang gamit natin at ang isi-share natin ay Tagalog din naman. Amen? Kaya sana ay magawa rin natin ang hamon na ito sa atin na hindi dapat hadlang ang kung anumang background ng ating pong pananalita, ang ating pagkatao para may share natin kung sino po si Kristo. Kasi yan ang tumutulong, yan po ang ginagawa po sa atin po ng banal na Espiritu Santo. At sabi nga po dito, maging ito pong si Pablo, kasama po si Pedro, habang sila po ay nagbabahagi po ng good news, ito pong kay buhay ni Jesus sa iba pa pong mga lugar. Ito po ang kanilang pong ginawa. Pinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika. Nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Hindi lang pala doon sa chapter 2 ang kaganapan magsalita ng iba't ibang wika. Magiging pa po sa chapter 19 ay nangyari po yan. At kung naaalala niyo rin po yung asawa po ni Elizabeth, ang papa nino yun. Ang mama ni Elizabeth. Uy! Nakita nagbabasa ng Bible natin. Mama nino yan si Elizabeth? Ni Juan, ito itong pinag-uusapan natin, ni Juan. Kano sa ni Jesus? Pinsan.
yung Papa ni Juan, sino ang Papa ni Juan? Sige, basahin na lang natin kasi hindi na ako. Si Zacarias, na ama ng bata, may puspos ng Espiritu Santo, nagpakayag siya ng mga salita ng Diyos. Makikita natin kung anong nagagawa ng banal po na Espiritu Santo. Kaya nga ho, isang pagpapatunay na dapat handa kang mag-witness sa kung sino ang Panginoon at ano ang ginagawa ng Panginoon. Basahin po natin to. Believers should be prepared to witness to others in the power of the Holy Spirit, trusting that God will provide the words and the means to reach diverse audiences. Kahit iba-iba pa yan. Pag ikaw ay nagtiwala sa kung anong kayang gawin sa'yo ng banal na Espiritu Santo, He guides us, He empowers us, and sabi niya, enable us to be effective witness patungkol po sa buhay po ng ating pong Panginoon. Kasi ito rin po ang sinabi po ni Jesus mismo doon po sa kanya pong mga alagad. Whenever you are arrested and brought to trial, do not worry beforehand about what you say. Huwag kayo mag-alala sa kung anong sasabihin ninyo. Kasi, anong sabi diyan? Just say whatever is given you at the time. Sino daw po ang magsasalita sa kanila? Not you, kundi ang banal na Espiritu Santo. Kaya nga po, kung napakinggan nyo na, pag nag-share tayo ng salita ng Diyos, ay, opo, kakabahan tayo, pero huwag nating isento ang ating mga sarili na hindi ka na makapag-share kasi kinakabahan ka, kasi hindi naman patungkol yun sa sarili mo. Hindi naman patungkol sa iyo ang ibabahagi mo, patungkol sa kay Kristo. Amen? Mataas na po ang kamay ng mga nahihiya na ibahagi ang Panginoon. O wala, kasi siyempre nahihiya na sila. Di ba? Pero isang pagpapatunay po sa ating mga kapakabataan, sana wag tayo sa paaralan man, sa trabaho man, saan tayo magpunta, wag sana maging dahilan na hindi na tayo nakapag-share kasi takot tayo sa kung ano ang sasabihin po natin. Kaya sabi ng banal na Espiritu Santo, hindi ikaw, ako ang magsasalita. Amen? Kaya nga mo, tulad ng, ako mismo sa sarili ko, in-encourage yung sarili ko kasi alam niyo naman, sabi ko nga sa inyo, itong ginagawa ko ngayon, ito ang kinakatakot ko. Di ba? Lord, takot ako magsalita kasi Bisaya ako baka pagtawanan ako ulit pero sabi Lord, huwag kang mag-alala, ako magbibigay ng mga sasabihin mo sa kanila. Amen? Kaya ako, isang paalala lang sa atin, mabilis na paalala lang, the gospel, kung makikita natin kung buong nakapalibot na lugar ang binanggit doon, naging salita po nila. Isang purpose po noon, pagpapaalala po noon, ang gospel mo ay para po sa lahat. Amen? Hindi lang sa lugar na ito, ang lugar na yun, bahala kayo dyan, dito, sige, share mo dyan, dito. Hindi. Sa lahat, kahit ano pinagmunan mo, ang mga background po yan, ang gospel po ay para po sa lahat. Amen? Kaya mo, siguro isang hamon lang sa atin, isang tanong lang sa atin, paano tayo makakapag-share sa malalayong lugar na ito, binabanggit dito, tayo nga mismo sa loob ng ating bahay ay hindi naman tayo nakakapag-share. Di ba? Ano lang, palalahanan lang natin ang mga sarili. Paano makakapag-share doon sa iba? Dito nga sa nanay ko, sa tatay ko, hindi ko nga kaya mag-share. Sa mga kapatid ko, hindi ko nga kaya mag-share. Di ba? Kayo nang bahala. And so kung nag-aalala naman tayo na kung anong sasabihin natin once na tayo nag-share ng magandang balita po na ito, sabi ng salita ng Diyos, ang banal na Espiritu ang magtuturo sa inyo. Amen? Siya ang tuturo sa inyo kung ano ang sasabihin ninyo. Sabi diyan, sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. Diba, maliwanag, hindi sinabi diyan, sige, pag matalino ka, kaya mo yan. Mag-aaral ka lang ng mabuti at kaya. Pero sabi ko, banal na Espiritu ang magtuturo po sa inyo para may bahagi po niyan. Kaya nga po, yan din po ang naging encouragement din po ni Pablo kay Timoteo. Kung maalala niyo po ang sinabi ni Pablo kay Timoteo,
Huwag kang mahiyang mag-share ng good news kahit na bata ka pa dito sa lilid mong church na mas matatanda sa'yo. Kasi ang Espiritu ng Diyos pinagkaloob sa'yo, hindi yung Espiritu ng kahinaan ng loob. Amen? Masabi dyan, ang Espiritu ang ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob. Kaya, dalangin ko na mapanalahanan nawa tayo na hindi po maging rason na natatakot tayo, nahihiya tayo, kaya hindi natin nasishare ang magandang balita. Tanong lang natin sa ating mga sarili, si Lord kakahiya mo? Amen? Si Jesus na gumawa sa ng mabuti, kakahiya mo? Ikaw nga kaya mo mag-share ng mga balitang hindi naman totoo, yung pa kaya ang balitang totoo at maganda. Di ba? Kaya ako, pakibasa po natin itong lahat. Huwag kang matakot na ibahagi ang salita ng Diyos, ang kabutihan, ang himala na ginawa sa Panginoon. Amen po ba? Isang hamon po yan sa atin ng Lord ngayon sa umaga pong ito, mga kabataan, mga kapakumanampalataya. Huwag tayong matakot. Hindi natin nasishare, hindi natin nababahagi kasi takot tayo. Pero isang paalala, hindi yun patungkol sa ating mga sarili. Patungkol kay Lord, may babahagi mo. Bakit ka matatakot? Amen? At si Lord daw naman nagsabi mismo na, huwag kang matakot. Ako ay isa sa iyo, ako ay kasama mo. Kaya yan po ang nangyayari sa mga disciples. Nung panahon na niluguban po sila ng Espiritu Santo ng Diyos, ano po ang ginawa nila? Nagkuyakoy po ba sila sa loob po ng kwarto? Natulog po ba sila doon? Hindi po, agad-agad mismong si Peter takbuhin, iniwan si Jesus, siya mismo ang tumayo at nagsalita sa harap ng napakaraming tao. Kaya nga po nagkaroon po doon ng 3,000 na mga tao kasi mismo nagbahagi po siya ng good news nung dumating ang banal na Espiritu sa kanila. Amen? Kaya, lagi natin tatandaan, maging sa sumunod po na chapter ay sa verse 26, nito pong chapter 14, ito rin po ang pagkasabi po ng Panginoon. The Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind sa kung ano ang mga bagay na ituturo niya. Sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Kaya isang encouragement po sa atin mga kabataan, mga lahat po na nandito, huwag po natin hadlangan na dahil sa takot ay hindi na po tayo makapagbahagi po ng salita ng Diyos. Pero sabi ko diyan, ang Holy Spirit ay laging handa para tulungan po tayo. Amen? Yan po ang kahulugan. Ito po ang ating pong Parakletos po na binabanggit ngayon. Siya ang tagatulong po sa atin. Sa problema, sa pag-share ng salita, lahat ng aspeto ho ng buhay po ninyo, nandiyan ang banal na Espiritu Santo para tulungan po tayo. Minsan hindi man natin makuha ang tulong sa mga tao, pero asahan po ninyo ang tulong po ng banal na Espiritu ay laging handa, nag-aantay sa iyo. Sabihin mo lang, kailangan mo ng tulong sa aspeto ng buhay mo na to. Sige, sabihin natin sa pag-aaral, di ba? Hindi mo kayang maunawaan yung mga tinuturo sa ating mga teachers natin. Pero sabi dito, lahat ng aspect ng ating pong mga buhay ay kaya tayong tulungan po ng banal na Espiritu Santo. Magsalita ng English, magsalita ng mga salita, malay natin, di ba? Isa sa inyo dito, ibigyan ni Lord ng ganong kapangyarihan ang kapagsalita ng iba't ibang uri ng wika. Di ba? Malay natin, isa sa inyo, ilang tayo dito, kahit isa, kung hingi mo kay Lord to, the Holy Spirit, anong sabi dyan? Basahin po natin mga kapwa ko kabataan. It's our in teacher who is ready to help us understand and apply God's Word every time na binabasa po natin yan. Kaya nga po sa ating pong dalangin, lagi kung napapansin po rin pag nagpipray ang mga preachers po natin, Banal na Espiritu Santo, tulungan mo kami para maunawaan namin yung mga binabasa namin. Kasi kami hindi namin kayang ipaunawa sa inyo ng lubusan ang salita ng Diyos. Ang tutulong yan sa inyo ay ang Banal na Espiritu Santo ng Diyos. Amen? Kaya sa ating introduction kanina, sabi doon, hindi mauunawaan itong mga spiritual na bagay nito pag wala sa kanila ang Espiritu Santo ng Diyos. Baka kasi mauunawaan mga spiritual na bagay na ito sa kaparaan ng spiritual. Kaya lagi mo natin tatandaan, ang sabi po doon sa unang 1, 4, 2, and 3, ganito nyo,
malalaman kung Espiritu ng Diyos, yan Espiritu ng Diyos. So, ibig sabihin, meron pa palang hindi totoong Espiritu. Ba? Pag sinabi niya, dumating si Jesus Christ bilang tao. Sa Kanya, nasa Kanyang Espiritu, ibig sabihin. Pero pag hindi niya, naduli pa yung niya, no? Kasi type lang po yan eh. Wala pang sa internet. Pag nag-type ka ng Pinoy version, wala pa. Ano ka mismo? Mag-type ka. Sinabi niya, ito tungkol kay Jesus, wala sa Kanya ang Espiritu ng Diyos. Okay, may kilala po ba kayo niyan? Na naniniwala sila na si Jesus ay tao lang daw? At hindi naman Diyos si Jesus, sinugo lang si Jesus? Mapapansin daw natin, pag ang mga taong iyon ay ganoon yung sinabi, wala sa kanilang Espiritu ng Diyos. Ano ang meron sila? Ang Espiritu po ng Antichrist, sabi doon sa sumunod na verse doon. Ang tanong sa atin ngayong umaga, malapit na po na yung tapos. Kaya paano po ba tayo mapuspos ng banal na Espiritu? Diba? Paano po ba tayo mapuspos ng banal na Espiritu Santo ng Diyos? O paano po ba natin, paano maranasan ang Espiritu Santo ng Diyos? Marahil yan din ang iyong katanungan sa ating pong pag-aaral ngayong umaga. Paano po mararanasan ang kapuspusan ng banal na Espiritu Santo bilang isang Kristiyano? Unang-una, so mga ano lang dito, practical na bagay nakita ko po dito sa ating pong acts na ginawa po nitong mga disciples. Unang-una, mula po sa Gawa 2 verse 38. Sumagot si Pedro kasi tinanong siya ng napakaraming tao. Paano ba namin maranasan yan? Paano ba kayo maligtas? Ito ang sagot ni Pedro sa kanila. Pagsisihan ninyo, talikuran ang inyong mga kasalanan. Magpabautismo ay sa pangalan ng Jesucristo upang kayo patawarin. At, ito na, ang premyo ng mga nagsisisi at tumatalikod sa kanilang mga kasalanan. Sabi diyan, tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Alam niyo naman yan, hindi tayo magtatagal yan. Tumatalikod sa mga pagkakasalan, sa mga maling bagay. Pangalawa, ano ang ginagawa para mapuspos ng banal na Espiritu Santo ng Diyos? Bukod sa sinabi mo, siyempre kung tinanggap mo ang Panginoon at humingi ka ng patawaran sa Kanya, nagpipray. Tanongin mo ang sarili mo, nagpipray ba? O pilitan lang? Nagpipray daw para mapuspos ang banal na Espiritu. Sabi sa Gawa 4 verse 31, pagkatapos nilang manalangin, nanalangin sila, nayanig ang kanyang pinagtitipunan, silang lahat ay napuspos ng, anong sabi dyan? Espiritu Santo at ang buong tapang na nangaral. Patungkol saan? Salita ng Diyos. Humihingi ng kapatawaran, tumatalikod sa mga kasalanan, nagpipray. Ang ilan dito nagpipray lang pag may kailangan. Lalo na ngayon, may papasok ka na. Pagpipray yan. Kasi papasok ka na eh. At pangatlo, may sumunod pa po dito nung panahon na pinag-pray po ni Pedro din at ni Pablo, kasama po sila, ang isang taong ito ang ginawa po nila, pinag-pray nila, tumanggap din ang banal na Espiritu Santo. Tingnan niyo po pagdating doon, ipinanalangin ng dalawang apostol ang mga Samaritano upang sila ay tumanggap din ng Espiritu Santo. Pinag-pray nila. Sapagkat hindi pa ito bumababa kanino man sa kanila. Sila ay nabautismuhan palamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. May sumunod pa pong verse po niyan. Pinatong ni Pedro at ni Juan ang kanyang kamay sa mga Samaritano. At anong nangyari? Dahil pinag-pray nila ang mga tao ngayon, tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. Again, sa application po natin, pag-aaral natin ang Parakletos po na ito, na siya tumutulong sa inyo itong banal na Espiritu. Paano ka mapuspos dito? Una, number 1, number 2 pa lang kayo. Ayan, tumatalikod sa iyong mga kasalanan. Pangalawa, okay, nagpipray. At
Ito rin po ang sabi niya mismo dito sa, ito pong Jude 1:20. Magpatatag kayo, mga minamahal, ang iyong kabanal-banalang pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Kasi bakit? Bakit daw manalangin tayo sa tulong ng Espiritu Santo? Kasi sa totoo lang, hindi naman natin kaya mag-pray. Hindi tayo marunong mag-pray. Yan ang katuhanan sa atin. Diba? Kaya nga kung halimbawa tayo may mga tinang watch, pagtapos ng isang kanta, tatayo na yan. Isa di makatapos ang isang kanta eh. Sa prayer time, tayuan lang agad yan kasi hindi tayo marunong mag-pray. Pero ito ang katotohanan. Pag ikaw ay humingi ng banal na Espiritu ng Diyos, ibibigay niyan sa'yo. O pag ikaw ay kumatok, nahingin mo ang banal na Espiritu ng Diyos, ibibigay niya yan sa'yo. Itong verse na ito, minsan na misinterpret at nilalagay sa paghingi ng mga bagay. Pero hindi po yun doon. Sabi po dito, ganito rin tayo tinutulungan ng Espiritu kasi mahina tayo. Hindi natin alam kung paano tayo mag-pray. Kaya, ang sabi dyan, Espiritu mismo ang nag-pray sa Diyos para sa atin. Kasi may mga words tayo na hindi natin kayang isabihin sa ating pag-pray. Pero sa tulong ng banal na Espiritu Santo, pinag-pray niya tayo para makapag-pray tayo. Amen? Napakaganda ng gawa nito pong parakletos po nito sa atin. Tinutulungan tayo sa kung paano tayo makapag-pray po ng tama sa Diyos. At ang encouragement sa atin, mag-pray tayo. Hingin natin kay Lord ang banal na Espiritu niya. Kasi yan yung magbibigay sa atin ng kalakasan at para makapagpatuloy tayo sa ating pong pananampalataya sa Diyos. Naalala niyo ang kwento ng ating lampstand? Hindi makakapagpatuloy ang kanyang ilaw pag wala ang oil. Amen? Sa atin din naman, hindi tayo makakapagpatuloy pag wala ang banal na Espiritu ng Diyos sa atin. Amen? Kaya anong gagawin natin? Hingin natin sa Diyos. O sabi rito, and I tell you, ask, and will be given to you. Seek, anong pangako? Will find, knock, and will be open to you. For everyone who asks, receive. And the one who seeks, find. And the one who knock, it will be open. Ito sinasabi sa inyo na minsan namamali natin pagka-interpret. Ginagawa natin sa paghingi ng mga material na bagay. Pero sa totoo lang, kung hindi nyo puputulin yan at isusunod pa po ninyo ang verse, patungkol po yan sa paghingi po ng banal na Espiritu sa Diyos. Pagpatuloy po natin. Sabi po sa ating verse 11, sabi dyan, which of you, Father, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? Hindi. Ang ama natin nasa lupa, pag humingi ka ng isda, hindi ka bibigyan ng ahas. Anong sabi dyan? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? Hindi. If you then, though you are evil, know how to give good na mga bagay na hiningi ng mga ama natin dito sa lupa, kung masasama, binibigyan sila ng kung ano ang gusto ng mga anak, hindi para sa ikakasama nila. Ay ang sumunod na verse na sinabi po dito. Father in heaven, anong sabi dyan? Give the Holy Spirit sa kung sino man ang nanghihingi po nito. Hindi po mga bagay ang binibigay po niyan. Kaya lagi natin aalalahanin, ito pong kwento po sa ating mga Old Testament, napakahalaga po ng banal na Espiritu po ng Diyos. Kasi kung ating pong titignan ang kwento po ng tabernacle, pag wala sa kanila, natatalo po sila. Pag wala ang presensya ng Diyos sa kanila, natatalo sila sa laban po nila. Pero pag nandun, panalo po sila. Ganyan din po sa ating New Testament ngayon. Pag nasa atin ang banal na Espiritu ng Diyos, panalo po tayo. Amen? Parang ayaw, hindi ka naman naniniwala. Amen? Kasi yan po ang sabi sa atin, ang gawin natin, hingin natin sa Diyos. At itong ginagawa ng banal na Espiritu na tinutulungan tayo, ito po ang sabi mo niya dito kung bakit na ginagawa itong banal na Espiritu ng Diyos. The Holy Spirit brings us continually into deeper and more profound experience kung sino ang Diyos. Kasi, He brings more of God to us as we bring more of us to God. Pinapakilala ng banal na Espiritu, pinapa-experience ng banal na Espiritu sa atin ang Diyos, kung sino ang Diyos, para maging mismo itong ating mga sarili ay mas maibigay pa natin sa Diyos. Amen?
Amen po ba mga kapwa ko mananampalataya nasa loob po ng panambahan po ito? Yan ang ginagawa ng banal na Espiritu po sa atin bilang mga Kristiyano. Kaya ko, pangalawa pa lang yun. Pangatlo, una, ulit, ano ang dapat natin gawin para mapuspos tayo ng banal na Espiritu? Repent. Pangalawa, pray. Pangatlo, nagbabasa, nakikinig ng salita ng Diyos. Sabi diyan, tingnan po natin sa mga taong nakinig ng salita ng Diyos. Nung panahon na nagpipreach po si Peter, hindi natutulog ang mga tao, nakikinig. Nagsasalita naman si Pedro, bumaba ang Espiritu Santo saan daw po? Sa lahat na nakikinig. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat binigay din sa mga hintil ang kaloob ng Espiritu. Diba? Itong Espiritu Santo. Kaya ho, mga kabataan, sa tatlong bagay po nito na ibinigay sa atin sa kung paano po mapuspos ang banal na Espiritu po ng Diyos, sana po ay magawa po natin. Kasi alam po niyo, yan po ang gusto ng Diyos po sa atin. Maalala niyo po yung Joel, si Lord po mismo ang nagsabi. So meron pa ba narinig nila ang mga ito, nagsalita ng iba't ibang wika at nagpuri sa Diyos, kaya sinabi ni Pedro, tulad natin, sila ay pinagkalooban din ng banal na Espiritu. Nagre-repent, nagpipray, nagbabasa, at nakikinig ng salita ng Diyos. Yan ang gusto ni Lord sa atin. Pagkatapos ito, pinagkakaloob ko ang aking Espiritu sa lahat ng tao. Diba, ikaw ay pastors ka man, or ikaw ay missionary, anong muling tao ka, pangako ibibigay sa lahat ng tao ang kanya pong banal na Espiritu Santo. Kaya ngayon, sa tulong mo, nito pong Holy Spirit na namumuhay sa atin, ano man ang meron po tayo na binigay po sa atin ng Diyos, ingatan natin ang mabuti. Ano mga pinagkatiwala niya po sa atin. Ulit sa tulong ng banal na Espiritu. Itong Parakletos po na atin po binabanggit. Kaya sa ating po malapit po na pagtatapos, ito rin po ang panalangin ko po para sa bawat isa. Sana maranasan ninyong lahat ang sobrang kabaitan ng Panginoon natin, si Jesus Christ. Ang pagmamahal ng Diyos at ang pagsama ng Espiritu Santo. Ito pong banal na Espiritu. Kaya ho, kung makikita po ninyo dahil sila ay nagbahagi, nag-witness po sa mga lugar na binanggit po nila, ano po ang nangyari? Dahil po sa kapuspusan ng banal na Espiritu, ito pa ang nangyayari sa mga lugar po na kanilang pong pinuntahan. Nagkaroon ng kapayapaan ang church ng buong Judea, Galilee, at Samaria. Namuhay silang may takot sa Panginoon. Sa tulong ng Holy Spirit, tumibay ang church at lumago ito. Kaya ngayon sa ating pong pagtatapos, i-declare din po natin ito pong sinabi sa Acts 9 verse 31. Banggitin po natin ang church po natin. Amen? Basahin po natin ang malakas. 1, 2, 3, go! Nagkaroon ng kapayapaan ang church ng LPCM at ang dream. Namuhay silang may takot sa Panginoon at sa tulong ng Holy Spirit, tumibay ang church at lumago ito. Amen? Kaya ho, palakpakan po natin ang Panginoon. Yan po ang gagawin at gagawa ng Espiritu Santo sa atin. Kaya sa ating pong pagtatapos, ito pong Parakletos na ito, ang Espiritu Santo ang tutulong po sa inyo sa lahat ng aspeto ng inyong mga buhay. Let's pray. Panginoon, salamat muli sa pagpapakilala po ninyo sa bawat isa sa umaga po ito kung sino po kayong Diyos. Salamat sa inyong Espiritu Santo na nagkaloob po nito sa amin na sabihin ay maunawaan namin ang mensahe po ninyo sa umaga po ito. Salamat po Diyos, ingatan niyo po ang mga salita na ayaw po napakinggan. Tumimo ito sa inyong mga puso at sa tulong ng inyong banal na Espiritu, kami po ay lalago, Panginoon. Maraming salamat sa inyo po ang lahat ng kapurihan, pagpupurit, pagsabat, kalwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, patuloy po natin ng ating testimony. Meron tayo ng galing sa ating camp na mga youth ng manggagawa, 3 araw na sa Pampanga na Bicol. 3 testimony ng we will share this morning. Una-una, tuloy-tuloy tayo, wala tayong tutor para mabilis natin. Una-una si Ashley Unang, and pangalawa, Christian Capricho, dito.
Okay? And then, pangatlo, April June. Opo, yan, tuloy-tuloy. Let's go. And then, pakinggan po natin ang sa kanilang testimony. Hello po. Laki na. Hello po. Saka po agent. Okay po. Ako po sa mga hindi pa po nakakakilala po sa akin, ako po ay si Ashley Omlang, 16 years old, and ang ministry ko po ay Saturday School, which is nagtuturo sa mga bata tuwing Saturday. And ito po yung pangalawang beses ko po na magte-testimony po ako. At ngayon po ay itatestify ko po sa inyo kung ano-ano ang naranasan ko na bago po ako pumunta sa Bicol Church dun po sa Pampanga. At pagka-stay ko po doon sa may Bicol Church at kung paano nangusap si Lord sa akin. Nung sinabi na magkakaroon daw po ng youth camp doon sa may Pampanga, ay hindi sa excitement ang nanguna sa akin, kundi pag-aalala or takot. Dahil kaunting background lang po sa akin ay tawag dito. Ang family ko po ay hiwalay na. Ako na lang po yung nag-aalaga po sa dalawang kong kapatid. At habang inaalagaan ko po yung dalawang kong kapatid, which is po yung isa ko po puso na lalaki at pang gitna ko po na babae, ay nagtatrabaho po yung papa ko. So, which is mahirap po sa akin, lalo po na sobra po kailangan, lagi din po ako medyo umaatin po sa church po na ito. So, hindi naman po ito hadlang para po ako yung magpatuloy po sa gawain dito sa church. Kumbaga po, yung tatay ko po ay mas lalabong sumusuporta po sa akin. At kaya naman po, habang po nasa biyahe po kami, ay nasa bus po kami sumasakay, ay hindi po nawawala po sa isip ko na ano na kaya nangyayari doon sa dalawang kong kapatid. Kumakain po sila. Yung tatay ko po nagtatrabaho po ng mabuti. Kasi po yung dalawa ko pong kapatid ko kasi ay sobrang kulit. Ang sarap pag-gawin. So, feeling ko mahihirapan si Papa nun. So, parang hindi ayos yung puso ko na paano na kaya yung dalawa? Makakain kaya sila ng mabuti? Yung Papa ko kaya? No, panigurado. Sinasaway na naman yung dalawang yan. Tapos kaya naman, hindi po talaga po handa po yung puso ko. Pero, nung nasa Bicol Church na po kami, nagsimula na po yung lecture, ay thank God naman na nakatanggap ako ng Word of God at panibagong natutunan. Isa po sa natutunan ko po sa lesson po ay yung patungkol po sa 2 Timothy chapter 3, 16, verse 17 na nagsasabi po dun na yung scripture po na iyon ay hindi lang po patungkol po sa kung ano yung encouragement po sa kung baga po yung yung verse po na yan, hindi lang po para po siya sa paglagay lang po sa payo, ganyan-ganyan. Parang hindi lang po siya sa parang pang-encouragement lang po. Kundi po ay patungkol din po yun para po sa teaching. Ang tinuturo po yun sa akin kung paano po ako natuturuan po ng Word of God po na yun. At patungkol din po sa correcting po. Ang na-realize ko lang po doon na paano po ako makakapag-correct po ng tao kung sarili ko po, hindi ko rin po makorek. So, sa lecture sa holistic equipping po, patungkol po sa ministry workers, isa po ako sa biktima po na nagkakaroon po ng anxiety and depression po. So, kumbaga po, syempre po dahil po sa pagkakahiwalay po ng magulang ko, nagkaroon po ako ng depression kung paano ko pa po mapagpapatuloy po yung pagpatong-patong, like paano pag-aalaga ng kapatid ko, pag-aaral ko, and kung paano ako magpapatuloy sa faith ko, kung parang nanganganib din po kasi yung faith ko na
kung makakapagpatuloy pa rin po ba ako. So, isa po sa naturo po sa akin, patungkol po dun po sa mental equity po, patungkol po sa mental health ko po. Kasi po, na-realize ko lang po na, kasi po, kapag ako po ay nagkakaroon po ng problema, inaasa ko lang po sa pagpapakamatay. Kumbaga, kung kilala niyo po man po ako, ay kapag nakanamas po ako ng problema, hindi ko po iniiyak. Naglalaslas po ako agad. So, and hindi ko po inaasa po yun po kay Lord. So, parang medyo po nasanay po ako dun. So, ito po yung mental health is linked to the health of both of the body and spirit. Sabi po sa Philippians 4 verse chapter 4 verse 8. Tapos po yung nakasunod po doon po sa may screen ay what's in your mind, our thoughts have a direct impact on our mental health, and we should be intentional about what we allow into our minds. And nakusap si Lord sa akin sa pamamagitan ng 1 Peter chapter 5 verse 7 na sinabi doon sa akin na if ever na may, and I cast my anxiety to Him because I kinikare niya ako. So parang I felt na, andito lang pala si Lord. So lahat ng anxiety ko, ibabaliwala ko lang yan. Kumbaga sa Kanya lang ako titingin. So, patungkol naman po sa emotional intelligence po, medyo nahihirapan din po ako sa pagmamanage po ng emotion ko or sa kung ano po yung ipinapakita po ng emotion nila. So, sa kabuuan po, ang na-realize ko lang po sa sarili ko na sa kabila po ng lahat po na ang natutunan ko po sa youth camp is hindi po ako susuko, and sa youth camp na yun, mas na-grow pa po yung faith ko, and mas lalo po mas gusto ko pang magpatuloy po sa gawain dito sa church, at mas gusto ko pa po mas lalo makilala ko po si Lord. Yun lang po, and thank you. Hello po. Good morning po sa inyong lahat. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Christian Cabrillo, 17 years old po. At nabibilang po ako sa ministry na The 99 and Saturday School. Hindi ko po lubos naisip na hindi ko po inaasahan na tatayo ako mismo sa inyong harapan. Pero kahit ganun pa man, isa itong malaking opportunity na ibinigay sa akin ni Lord para po ibahagi at i-share ko po ang mga natutunan ko sa loob ng 3 araw sa youth camp. Ngayon po ay nandito po ako sa inyong harapan. Isa po ako sa kabataan na nakasama sa youth camp. At i-share ko po ang mga expectation, realization, at mga natutunan ko sa loob ng 3 araw sa Bigad Grace Church. Kung inyo pong mapapansin, kamakailan lang, ay naipost na po sa ating page ang aming team na youth camp, which is yung equip, at kinuha pong scripture na ito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Babasahin ko po sa inyo na all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Verse 17, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So bago po kami pumunta sa Bigad Grace Church or sa Pampanga, ay talaga naman na una, hindi ako masaya dahil maraming negative thoughts agad na pumasok sa aking isip. Tulad ng, yun nga, nung nalaman ko yung pagbabawal sa amin ng paggamit ng cellphone, sa sarili ko po ay talagang hindi ko po kakayanin kasi parang iisa na lang kami ng na cellphone, parang kampat po kami, iisa lang katawan. At hindi ko po ma-enjoy na parang iniisip ko agad na hindi ako mag-enjoy sa youth camp sa darating na youth camp. Nung nandun na po kami sa Bigad Grace Church, ay talaga pinaalala sa akin ni Lord na dinala niya ako sa tahimik na lugar at pinakita niya sa akin ng mga magagandang tanawin para makapagpuri at makapag-worship sa Kanya ng buong puso at para
buong puso at makapag-aral ng Word of God. Kahit ganun pa man, pagod man physically ang aking katawan, ay mananatili yung spiritual naman po ay patuloy na lumalago. Kaya una, sobrang thankful po ako kay Lord dahil ni-require niya ako na makasama sa youth camp at iyon at muli siyang maranasan ng buong puso at magpasalamat din ako sa mga leaders na sobrang nagbuhos sa kanilang effort para pagandahan ng youth camp. Ang natutunan ko po sa unang pa lang po ay pinaka-highlights po sa akin is yung turo po sa akin ayun. Nagpapasalamat po ako sa turo ni Ma'am Sharon, ni Pastor Joseph, ni Kuya Rex, at ni Pastor Lee, yung nagtatagalog po na na Koreano, ayun, Sharon Seo. Ayun, pinagandaan po. Ay, pinaka-highlights po sa akin yung yung turo po sa akin ni Pastor Joseph na sa mentally, physically, and then sa mental health po. Kayo po, doon po yung yung pinaka ako yung parang inaantok na biglang nagising yung pagturo niya gano'n yung gano'n po. Yung po, directly po siya, and then yung turo po sa akin na yun, kasi po ako po yung isang kabataan na kapag pinapagalitan ka, yung pinapagalitan ka pero nasa tama naman sila kung bakit sila gano'n, kasi yung mga ginagawa mo is parang hindi na tama. Kaya ayun, parang nagagalit ako pero alam ko naman na tinatama at tinutuwid lang nila ako. At ayun lang po yung nag-highlight sa akin. And then, yung mga realization ko po, yung kung paano mag-pray, and then yung kung paano mag-worship sa kanya ng buong puso. And then, doon ko po na-realize na nung habang nag-pray po ako, yung day 1 po is hindi ko po talaga lubos maisip na hindi ko po maramdaman na hindi ko po maramdaman yung presence ni Lord, but yung pagbigay po sa amin ng papel na isulat po lahat ng mga pinag-pray po namin nung gabi iyon, sinulat ko po lahat yun. Halos ang isang buong papel ko ay napuno ko, at nung kinabukasan po nun, revival, and then po, answered prayer po na ayun po, inalaw po ako ni Lord na buksan yung aking puso at isipan na mag-repent at mag-pray sa Kanya ng matagal. And then nagpapasalamat po ako sa opportunity na napagsama sa youth camp dahil doon, dami ko pong realization at realization at mga natutunan sa nangyari iyon. At yung ko po na doon po ako naingit sa mga kabataan sa Bicol Grace Church na yung pagpe-pray po nila is hindi yung parang tahimik lang, yung kumbaga parang naigit po ako sa kanila na isigaw po nila todo sigaw po sila sa pagpe-pray, and then pag-worship kay Lord and ng buong puso. Ayun po. And then yung pagbalik ko po dito is sana hindi na natatapos dito yung mga natutunan ko. Naway ang sa susunod na mga araw ay magamit ko ito at hindi lang mabaliwala ang mga natutunan ko nung araw na yun. Ayun lamang po, maraming salamat. Ayan, good morning po sa lahat. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Adri, grade 12 student at kabilang po sa ministry Sunday School. Contact background lang po. Si April po ay isang mabait at simpleng ordinaryong namumuhay here sa Earth. Kasama ang magulang namin si Mama Lisel, na ang tanging inaasahan lamang ay wala pa. Walang ibang tanging inaasahan kundi ang Diyos at ang ipinagkaloob ng sari-sari store ko lang ng bata pa ako. Pero, nitong nagdaang buwan, alam naman natin na isa po ko sa mga nasunugan po ng nakaraang buwan, April 10. Then, ayun, doon po nagsimula mag-isip sa mga bagay-bagay. Tulad ng, at isa po doon, ang pinaka-delikadong gagawin ko is which is yung mag-quit po sa ministry. And sa kadahilan ng gusto mong katulong kay Mama, pinansyal, kahit saglit lang. Pero hindi po inayaan ng Diyos na mangyari yun kasi
sa youth camp na naranasan ko po nitong nakaraang linggo. Ayun. So yun po. Bago po ang youth camp, ayan, hindi na po talaga ayos yung kondisyon ng puso ko. Parang ayaw ko sumama na ganyan kasi yung team ng youth camp is equipped. Tapos ako naman, parang hindi ko nakata-deserve kasi yun nga yung laman ng puso ko is hindi po maayos ganyan dahil sa mga nangyari ng nakaraang buwan. Bago po yung youth camp, marami na pong bagay ang hindi maganda nangyari. Isa na po doon is yung nakapag-prepare na po ako, ayan, di ba, sasama ako. Nakapag-prepare na po ako ng mga dadalhin ko, yung gamit. Maaga akong humiga kasi sabi sa amin ni Kuya, ni Pastor Joseph na para maka-attend kami ng Dawn Watch, kailangan namin maging disiplinado sa pagtulog. And ayun, ang maaga po kong humiga, mga alas 9, ganyan. Kaso, ang problema, itong yung bunso namin, and then si Mama, nag-away sila, nagsagutan, hindi maayos yung Tapos, sobrang naririndi na ako sa kapatid ko, ganyan. Hindi na ako makatulog, ako din dinadama niya na ako kasi gusto niya na rin kunin yung cellphone ko kasi daw may aayusin daw siya, ganyan. Sabi ko, sa sobrang gusto niyang makuha yung cellphone ko. Kung ano na yung sinasabi niya kay Mama na hindi ko na po talaga nagugustuhan. And mas pinili ko pong bumangon. Tapos sabi ko sa kanya, gusto mo ba ng kausap? Wag mo kausapin yung pader kasi hindi ka sasagutin niya. Mag-usap tayo. So yun, natapos po kami 12. Nakakainis po kasi. Ayun, kailangan ko nga mag-Dawn Watch kasi yun camp nga then ayun, buti naman umalis ako doon ng maayos na. And sa first day ko po nung yun camp, simula nung session 1, nangusap na po sa akin ng Diyos. Ganyan. Dahil doon po, first day ko doon, sobrang thankful at the same time and nire-remind agad ako ni Lord na masarap magkaroon ng interest sa salita ng Diyos at mas patatagin ang ating faith. Dahil walang ibang natutunan ko po doon na tayo naman po yung magbe-benefits nun at ayan, dahil isa po ako sa mga taong mga pera. Posibleng iisipin mo rin dahil sa mga nangyari ng nakaraang buwan. Then, nasa utak ko po pera, kaya gusto ko rin umalis ng ministry kasi gusto ko nga magtrabaho kahit sa trip, ganyan. Para makatulong kay Mama. Then, ayun, nasa isip ko lang yung pera. Pero sabi sa amin first day sa youth camp, huwag ka mag-abot sa pera, kundi unahin mas magtanong sa Diyos. Dahil dapat ang pera ang siyang mahabol sa'yo. Ayun yung sabi sa Proverbs doon, sa Proverbs 4:23, na ingatan at talaga ng iyong puso magkatiyan ng siyang buka ng buwan na iyong taglay. So yun, alaga ako daw po din yan. Tapos sa John 15, sa John 15, John 15 verse 5 to 7, sabi po doon, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Diba po, patama na po yun sa akin. At gaya ng sanga ay tinatapon at natutuyo, ang mga ganong sanga ay tinatapon, inihagi sa apoy at nasunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. So, super, po ko dun. Diba, sa salita na yun, for me, sagot na po yun na, baka kailangan ko manatili muna. Baka may gustong sabihin sa akin ang Diyos. Then, at yung first na yun, pabukas ng aking isip. At, yan. At sabi,
pagsubok. At nung niremind din ako ni ma'am, ayan. So yun nga po, narinig ninyo kanina yung sinabi ko na marami po akong mga inisip. Yung pangalawang, natutunan ko din po doon na sa pangalawang araw, natutunan ko po doon natin yung kasi tinuro ni Ma'am Sharon yung Trials and Temptation kung saan natutunan ko at na-realize na ang pagsubok ang siyang nagpapatatag sa ating pananampalataya. At huwag nang ng problema dahil tinapos na ng Diyos ang problema. At lahat ng nangyari ay may purpose si Lord na hindi natin alam. May nulat din ako ng Diyos na do not decision on your own, ask God first. At nung sa second day po is hindi lang po kami nakikinig ganyan. Naglaro din po kami ng mga indoor at outdoor activities. Kung saan sa first game namin is super challenging na po kasi nasukat po doon yung kaalaman namin sa Word of God. And so, ayun po, naan lang ako doon. Na-remind po ako doon na marami pa pala akong bagay, marami pa pala akong mga dapat itatak sa isip ko. Then, ang pinaka-highlight sa game na yun is yung unity race, kung saan yung nakatali po yung mga paa namin sa straw and kapag wala talaga kayong pagkakaisa, masasaktan po talaga yung paa nyo kasi nakatali lang sa straw din, pag mali yung isa, mali na. And sobrang sakit po nun kung i-imagine niyo po. Then, pero doon sa laro na yun, ang naging strategy na ginawa ng camp namin is hakbang ng paunti-unti na hindi ko po inaakala effective po. Kasi sa paunti-unti na yon, sa paunti-unting hakbang na yon, una po kami nakarating sa finish line. Then, sa maliliit na hakbang na yon, na-realize ko na hindi mo kailangan magmadali. Then sa mga maliliit na hakbang ay bahagi din siya ng proseso. At mas harmless kung dahan-dahan kesa sa mabilisang paraan. At pagdating ng gabi, revival doon. Na-challenge din ako na lumuhod ng 1 hour. Kasi po, sa Dawn Watch, hindi talaga ako lumuhod kasi medyo may po ako sa tuhod. Then doon sa BGC po, doon na-challenge po kami doon na lumuhod ng 1 hour, then sumigaw po ng todo. Doon ko po nakita, na-obserbahan, narinig kung gaano kalakas yung boses ng mga kapatid natin dun sa Bican. And FYI po, unti lang po sila. Mas marami po kaming mga nag-build camp kaysa kanila. Sila po 12, sa ganun po yung numbers nila. Pero pagdating po sa pagtawag ng Diyos, wala, talo po tayo. Ang lakas po talaga ng sigaw nila, din na-invite po ako kasi ako dito, lang ako na kailangan ko po pala talagang kumain ng mga salita ng Diyos, pag-aralan, and wala, sobrang lakas po talaga ng pagtawag nila sa Diyos. Sa third day po, ayan. Sa third day po, third day na, uwian na. Kaya malungkot na po ako noon. Pero, bago po kami umuwi, may tinurong pa po sa amin. Then, nalungkot, uwi na. Kasi doon, tiba probinsya. And ang ganda po ng paligid, syempre, sobrang na-attach po ako doon, ganyan, na medyo pa ako sa mga na-experience ko, na-realize, ganyan, doon sa Bican. Ayan, malungkot kasi uwi na kami. Pero hindi po doon hinayaan ng Diyos na matapos yung araw ko kasi
ano po kami, nag-ice cream po kami doon. Nag-ice cream po kami doon. And hindi ano talaga, for me, kasi dalawa ice cream ko tapos sila ice cream. Then parang sobrang ano for me, comfort food ko po kasi ang ice cream. And tapos dalawa pa po yung natanggap ko. Thanks po sa camp namin, Fire Camp. Then, ayan, medyo na po ako dun, na-comfort na po ako dun sa ice cream ni Ma'am Sharon. Thank you po. Then, and natutunan ko po third day na forget what is behind and look toward what's ahead. Start to move on by faith. And ano po, nang nag-revival kami, ang dasal ko talaga nun kasi nandun kami po, parang for me, lagi pong nagre-revolve sa akin yung iniisip ni Mama, parang natatakot na ako na, kasi sabi niya po sa amin, dito kasi kami nag-youth camp, hindi pwedeng walang mga problema yung mga aabang sa amin, ganyan, hindi may posibilidad talaga na maraming mga kalaban ang aabang sa amin kasi kami mga napuspos po kami sa Holy Spirit. Then sabi niya sa amin, na maghanda kami ganyan dahil hindi ibig sabihin na na napuspos ka ng banal na Espiritu is maganda na yung magiging resulta. Ayan, mali po, baliktad po. Then, tama po. Kasi, pag-uwi ko po, galing ng youth camp, syempre gutom po ako. Pag-uwi ko po, ang pinag-pray ko pa lang po sa revival is more patience, then, sabi ko kay Lord, gusto ko po Lord na pag-uwi ko po, ayan na nga po, may mga trials and temptation na kami mararanasan. Then, sabi ko, ingatan niyo lang po yung puso ko, ganyan. Ayoko pong umuwi sa bahay na unang pasok sa bahay, magulo, ganyan. Ayoko pong pag-uwi ng bahay iinit yung ulo ko. Sabi ko, ayan, na mahabang pasensya. Then pag-uwi ko po, ayan na nga po, pag-uwi ko po dahil gutom ako, dumiretso po ako sa kusina at pagtingin ko po sa kaldero is, wala na po siyang kanin. Pero may bigas po kami, wala lang talaga siyang kanin. And sobrang nagutom talaga po ako. Ewan ko po bakit wala pong kanin. Pero, hingang malalim, ganyan. Sabi ko, hindi pwede magkalit ako, ganyan. Tapos, ayan, first challenge sa akin, walang kanin. Diba yan? Ganyan. Tapos wala lang akong imit. Tapos sabi sa akin ni Mama na, April, punta kayo dun, diba? Punta kayo dun ng Mercury, bili kayo ng gamot ng load mo, ganyan. Sabi ko, ngayon galing po kami biyahe, tapos utusan ka po ng magulang. Siyempre po, bilang isang ordinaryong tao lang na nabubuhay, may nararamdaman, sabi ko lang, kaya ko, gabi-gabi lang po kasi 10, tapos utusan ka ng magulang mo. Sabi ko, sige, kaya to, ganyan. Tapos, ayun, buti na lang, sa labas, nag-aya po yung kuya ko na magpasti doon po sa wagas. And ayun, diba po, hindi po inayaan ng Diyos na magutom lang ako hindi po inayaan ng Diyos na matutulog ako gutom kasi, ginamit ka po yung buhay ng kuya ko na yayain na, tara friend, pastil muna tayo sa wagas. Tapos, ayun, sobrang thankful po kasi, and first time ko pong makaranas na yayain ng pastilan sa wagas. Yan, doon lamang po natatapos ang pag-share ko. Salamat po. Kala ko balik sa camp.
Sandali lang po para maintindihan po natin sa ating, pwede sa doon sa USCAM 2, number 2. Tayo ay pupunta roon para maintindihan po natin background ngayon sa ating natin ng Holy Spirit. Ito ay magiging sa ating buhay po natin. Opo. Sa 2 Timothy chapter 3 verses 16. 2 Timothy, and mostly tayo ay commonly John 3:16, di ba po? Everybody knows John 3:16. Kaya yung salita ng Diyos, 2 Timothy 3:16, madali memorize. Yan. Ito ay sinabi, all scripture is God-breathed and is used of teaching. Kaya ito, mali tayo nang naintindihan. Tayo ay umagamit po natin, aral po natin salita ng Diyos para magturo. Hindi po. Ito ay Diyos ay turo sa atin. Salita ng Diyos ay Diyos. Siya yun huminga. Siya yun magiging, ito ay bahagi sa atin, gagamitin niya para sa teaching us, and then rebuking us, correcting us, and training in righteous. For what? What is the purpose? Why? Why God teach us His words to us para matutunan, and then rebuking and correcting, and ito ay para magiging makaroon tayo ng good word. Equip. Yan. Title natin, equip. Para sa gagawin po natin every good word. It is the purpose. Kaya huwag niyong maningalito. Hindi po ito ay paisalita ng Diyos mag-i-encourage sa iba. Hindi po salita ng Diyos para turuan natin ng iba. Hindi po salita ng Diyos gagamitin natin ng para sa bunggahan. Kundi ito for me, for you. Para we keep every word we do should good word. And ito ay magiging purpose ng Panginoon. Bakit? Nagbibigay sa atin ng Bible. Naintindihan? Naintindihan? And then, another one, the salita ng Diyos, for we are God's handiwork, created to in Christ Jesus to do, ano po? Good work. Ay, lumika siya, and ligtas lang sa ating buhay para sa good work. Okay, ibig sabihin, tayo Christian, kailangan po natin gagawa ng good work. Doon tayo nagkaroon ng problema. Kaya, ang magitan ng salita ng Diyos, ito yung para sa akin, mirror. Ito yung para sa textbook nang bibigay sa akin para turo. And kung mali tayo ng ginagawa, ito ay maging correct. Kung ginagawa natin ng hindi na tama, kailangan po natin ng correcting. Kaya marami ng kabataan sinishare, pinakamahirap yung correcting. Someone correct to me, ako hindi ako tanggap, kundi kalaban, and then magiging gagawa ng masama. Kaya hindi tayo magiging grow. What I wanna show you, this is the tingnan natin, tayo ay lahat, para malaman po natin ating journey of. We know our physical new processor. Tayo ay pinanganak tayo, and grow natin, and then pagdating ng age of 6, papasok tayo ng grade school. After grade school, high school. After high school, college. Meron tayo ng proseso, di ba po? Alam natin na kung nasan na tayo ay lumalakad. Ng physical journey, tawag natin ng physical journey. Kabisado tayo, 16 years old ako, grade 10. 17 years old ako, grade 11. Alam natin yan. Pero yung spiritual journey, hindi natin alam. Kaya tayo nagkaroon ng problema. Hindi natin alam kung nasaan na ako. Grade 7 ba? Grade 12 ba? Grade 1 ba? Ito tayo ng mama. Kaya tayo magkaroon ng problema. Ito yung proseso. Yan. Una-una, ito ay magiging tawag natin ng discipleship process. Pero ito ay spiritual journey. Spiritual journey, ibig sabihin, meron din tayo ng pinanganak. Pinanganak po natin, ito ay tawag natin ng born again. Infant, baby. Pangalawa, magiging bata tayo. Second level. Third level, meron tayo ng magiging mga young adult. Yan. Susunod, magiging ito ay magkaroon tayo ng
disciple. We are disciple of Jesus. And panglima, ito ay pinaka-highest ng level. You are the one who makes the disciple. Disciple maker. And naging una disciple ka, kaya saan po tayo? Mostly tao, pwede rin namatay sa infant. Pinanganak pa lang, mamatay. Sino? Nasa Biblia. Yan. When Jesus died on the cross, isang side na siya ay repent, sabi ng Panginoon, you will be my paradise. Yan. Ito ay pinanganak pa lang, namatay siya. Yan. Born again pa, pero namatay sa baby. Pangalawa, meron pwede tayong mamatay dito sa born again ka, pa, pero yung buhay self-focused, self-centered, self-focused. Kaya ito ay kadalasan. Almost more than 70% of the Christians during second level, going to third level, dito the majority of the Christians namatay. Dito tayo namatay. Kaya very few maging disciple of Jesus, and then very rare magiging disciple maker. Yan. Pero, pinaka-goal ng Panginoon Diyos sa ating buhay ng ligtas, tinawagan niya, ito ay magiging pinaka-highest goal. Kung tayo pong education, kung pinaka-gusto natin doctorate, kung ganon, Panginoon Diyos na tayo ay meron siya din expectation. Hindi walang expectation dahil siya ay pagiging grow. Gusto ng Panginoon tayo ay magiging grow natin hanggang sa level 5. Kaya you are the one who make the disciple. Sometimes tayo ako ay Sabado school, alagahan ko ng mga bata, I teach. Yan. Hindi po yung teach ay about the, talking about. Kaya, dito po tayo naintindihan yun, Holy Spirit, paano natin sa ating buhay? Paano natin ating buhay ng Holy Spirit? Holy Spirit, it's God. And Holy Spirit, meron tayo di ba po, 4 ng version ng ating mga camp. Anong grupo una? Wind. Pangalawa? Dove. Pangatlo? Fire. Pangapa? Oil. Yan. Ito ay meron tayo ng function. Kaya, dove, ano yung function? Kapayapaan. Kung panalangin ka, yan, sa Philippians chapter 4:6, huwag kang mabalisa. Ano man bagay, lahat ng bagay, bibigay sa Diyos. Panalangin sa papasalamat, papasalamat. And the peace of God will guard in your heart and dove. And when Jesus was baptized by John the Baptist, the dove came down. Kapayapaan. And in the dove, in our spirit dog. And meron tayo oil when God lumantipang priest, king, and then propeta, anointed. Yun yung Holy Spirit anointing by oil. And also, meron tayo wind. Yung wind, naranasan po natin na tayo, hindi tayo nakakita pa pero naranasan. Kaya naturally, the wind of Holy Spirit in us. And fire. Ito ay magkaroon tayo ng malakas tayo ng biglang nakaroon tayo ng change of our hearts. And then, mainis sa ating puso, Lord, bibigay ko buong buhay. Hindi ako mamungay para sa akin. Buong buhay. Enthusiasm for God. It is the fire of Holy Spirit. It is the function of Holy Spirit. And ito ay magiging yung Holy Spirit. Una-una, siya ay magiging naranasan sa atin na tayo ay magiging born again. Before tayo ay spirito ng kadiliman, the Satan conquers sa ating buhay. Siya ay amo sa atin because we are all sinner. Kaya wala tayo ng spirito ng Diyos kundi spirito ng Satan maniran sa atin. When Adam and Eva ay nagawa ng kasalanan, the God left, Holy Spirit left, the Satan, siya ay naniran sa kanila, kaya sumunod sa kanya, kaya against sa Diyos. Yan yung Holy Spirit. Kaya, when God choose you, and God called you, yun yung
una-una mangyayari, pailin natin lang yung spirito ng kadiliman ng Satan, labas. And then, spirito ng Diyos, pasok. Kaya Holy Spirit come in, born again. Yan, born again, the Spirit changes. Hindi yung katawan, walang nangyari, parehas. Kung 25 years old ka ng born again, katawan parehas. Pero anong mabago? Pangnoo. Pangnoo, yung amo natin, tayo ay slave by the Holy Spirit of the Satan. Magiging alitan natin, Spirit of God. Siya ay magiging alipin sa atin. Kaya kung ganun tawag natin ng born again. Kaya, kung tayo ay magiging sinasabi, ito ay sinabi ng John 3:3. Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Jesus answered, "No one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit." Kaya, baptism of the water, baptism of the Holy Spirit, yun yung totoong born again. Kaya kung born again tayo, ito ay naranasan po natin. Hindi tayo nakakita pa, pero naranasan po natin. Ano po yung spirito nasa sa atin? Kaya itong spirito galing sa Diyos. When Diyos tumawa, when Diyos called you, and Diyos point you, and then, ito ay magiging naranasan po natin ng baptism of the Holy Spirit. And Diyos ay bibigyan ng Espiritu Santo sa atin. Kaya na-change our heart, magkaroon tayo ng kapayapaan. Magkaroon tayo ng something we felt different from before. Ibig sabihin, born again. Kaya Espiritu Santo nasa sa atin. Yun ang simula ng born again, nanirahan tayo ng Espiritu Santo nasa sa ating puso. Yan. Kailangan po yun. And then, ito ay meron tayo ng mas na Espiritu Santo nasa sa atin po natin, hindi tayo lalabas. Hindi tayo lalabas. Espiritu nanirahan. What's the problem? Because of the pangalawa, dapat, kung pinanganak tayo, ano po, dapat kailangan po natin ng dede, ng anak, para ma-grow. Ganun din tayo ay espiritu na pinanganak tayo, born again tayo, kailangan po natin grow. Paano grow? Kumakain ng salita ng Diyos. And then nanalangin. Yung two kind of, itong dalawa lang pwede tayo nag-grow ng spiritually. Kaya mga physically, marami tayong mga bagay na pwede tayo gagawa. Kumain, exercise, mga grow tayo. Basketball, pwede. Pero itong spiritual life, kung tayo ay hindi tayo magiging kumakain ng salita ng Diyos, teaching, rebuking, correcting, and training, hindi tayo grow. Kaya kahit na nasa iglesia ka, kahit na 10 years ka, you are baby. Because hindi ka kumakain ng salita ng Diyos para sa mo. Hindi ka grow. Physically grow. Physically matanda. Pero spiritually baby. Dahil hindi kumakain ng salita ng Diyos. Kung gano'n, spirit also baby. Baby level ng spirit. Baby, hindi niya alam kung meron ako Espiritu Santo or not. Hindi mo realize, hindi mo recognize meron ako Espiritu dahil baby ka. Kaya maging duda ka, ay wala akong Espiritu. Ano ba yan? Itong Espiritu ko baka Satan nasa sa akin, kaya masama akong isip. Nalito tayo, nagulo tayo because no knowledge at all. Baby, walang alam. Even the 1-year-old, totoo, hindi niya kilala ng sariling ama, nanay. Dahil, kilala siya dahil everyday kasama. Pero pinanganak pa lang, wala sila, hindi nila kilala ng magulang. Totoo. Kaya kasama siya, kaya habang sama, mga 2 years, 3 years old, doon siya na naman mama, papa. Kaya Holy Spirit also, kasama natin. Paano natin nalaman? Grow ka. Kung grow, you know the Spirit with me. Pero kung hindi grow, hindi mo alam Espiritu kasama sa akin. Hindi ko alam ito ay Espiritu ng Diyos o Espiritu ng Satan. Nalito. Yun yung kung gano'n, you are only baby, infant, or papunta sa baby pa lang. Yun yung spiritual condition. Kaya, ito ay sinabi, yung spiritual condition ng St. Paul, ano yun? My dear children, for whom I am again in the pain
pains of childbirth until Christ is formed in you. Kaya dito tayo pinakamahirap. Ating Christian life, pinanganak tayo, pero magiging baby na, grow na, mga 1-year-old na, kung hindi tayo kumain properly, hindi tayo grow ng healthy, ito ay magiging magkaroon ng kung gaanong hirap, magiging self-centered, self-focused, magiging change the kingdom focus, dito tayo pinakamahirap. Kaya maraming tao, ditong condition of spiritual level mamatay. Dito tayo, and Christian ako. Pero, ito ay kung anong sakit ng patulad ni mama ng baby. Kaya magiging self-centered, self-focused. Ito ay focus sa Diyos, focus sa kingdom. Yun yung transition is pinakamahirap. Gaanong hirap? Parang naman ng nanay ng baby. Ganun sakit. Halos mamatay. Kaya, deny yourself. Patay mo sarili mo. Ganun lang kailangan po natin dumadaan. Kaya kung tayo ay magiging masaya tayo, comfort zone lagi hinanap, you never grow. Kaya ng Christianity is malabo. Kahit na matara sa iglesia. Malabo ka because you never experience about kahirapan. Wala nang wala. Kaya tayo, hindi tayo total change it or deny. Mostly dito tayo. Either dito o dito tayo. Kaya, ito ay kung gaano magiging pain na naranasang pagsubok. Kaya pagsubok, ito ay galing sa Diyos. Kaya maganda, bakit ay ask ng April testify. Pagdating ng news cam, sinabi ko lang sa kanila, huwag kayong expect magiging welcome sa iyo, magandang nangyari. Kaya sakaling ka sa camp, nanalangin ka, kumakain ka sa salita ng Diyos. Never! Because when Jesus finished his 40-day prayer fasting, sino unang busy sa kanya? Satan. Kaya magiging tempt sa'yo something against sa'yo para magalit ka. Para yung magiging kagawa ng hindi ka mabuting gawa. Kaya tumating na, bahay, wala nang kanin. Yan, mostly ano tayo ng ating liyak? Bakit walang kanin? Gutom na ako. Hindi mo ba alam? Hindi niyo ako mahal. Hindi kayo prepare ng kanin. Bakit ako, hindi ako anak niyo? Pwede ba lang nagreklamo, di ba? Kasi, ganito ako, kain ako ng gano'n, tapos gabi na, gutom na, tapos wala ng kanin. Marami tayo ng reklamo. Kung gano'n, hindi ka grow ng your spiritual life, magiging tungal ka. Because of your reaction. Hindi na grow, kaya patient. Kaya doon siya tagumpay. Doon ako natuwa. Hindi siya galit. Hindi siya reklamo sa magulang. Hindi siya demand. Anong ginagawa niya? Sabi niya, hindi naman ngayon sinabi. Nakita daw ng doon niya, back niya, meron daw ng biskwit. Kaya, pwede ko ng biskwit kahit na walang kanin. Kung dati, baka galit, away pa, baka yung bago umalis sa away-away ng kapatid niya, baka yan din gagawin niya. Pero hindi siya. Kaya hindi siya galit. Tapos another, 10 o'clock ng gabi na. Utusan ng sa mama, bili mo ng gamot para sa lola. Ha? Pagod na ako, kailangan ako tulog, tapos pautusan pa? Tak-tak! Yun yung Christian life. Ay kung hindi tayo kabisado dyan, magiging galit ka. Ayoko na! Ano ba yan? Ano ba Diyos? Ano ba aking family? Walang pag-ibig? Gusto ko lalabas. After cut ka, uwi ka sa bahay, lumabas ka. Dahil sa situation na hindi gusto mo, baliktad lang nangyari. Pero siya ay, sige naman, kaya lalabas siya, nakita niya, kuya niya. Ano? As his team. Di ba po, when you overcome the situation, hindi ka galit, hindi ka liyak, hindi maging patient ka, tanggapin mo, ano yun? Kandipan. Tara na, punta tayo, and then kain tayo. Libre pa. Hindi lang ang kanin, feasting na. Tapos bibili pa sa medicine masaya. Like, right. Hindi ka lakad, hindi ka babayaran. Nakita niyo yung kamay ng Diyos? Doon tayo naranasan, ibig sabihin, we are growing. Hindi tayo self-focused, kundi ito ay unti-unti growing.
yung straw ng tali. Eh, hindi ka pwede lakad, baka natanggal yan. Tapos, isang grupo yun. Kaya kailangan, konting-konting lakad para walang sira. Lahat sabay-sabay, unity. Eh, ito ay konti-konti. Huwag nang malaking hakbang. Hindi kaya, hindi galing, hindi marunong, hindi yun. Kaya unti-unti hakbang siya para matagumpay sila manalo. Eh, dalawang ice cream. Kaya, ito ay ibig sabihin, maganda siya ng matuto. Yung lesson, yan na ibig sabihin, meron din kailangan insight ka, kahit na naman tinuturo. What is emphasis sa kanila? Realize. Kasi kahit na naman tinuturo, at mga sinasabi, hindi ka realize, mama ka, wala kang matuto. You are not learning. Kaya she realized na obserbahan niya yung, even though sa sports, kung ano dapat, unti-unti, hakbang-hakbang. Uwi ka sa bahay, walang kanin, balik ka. Tapos sa utusan ng, ay wala, malis na lang ako bahay. Hindi ka mamananabalat. Sunday, pupunta ka dito para sumama ka. Anong nararamdaman mo? Talo ka. Hindi present ba? Kaya ating pananampalataya, yung Holy Spirit, hindi words. Holy Spirit magiging present. Hindi naman lalabas ng Holy Spirit. Holy Spirit in us. Once na God gave us Holy Spirit, hindi siya withdraw. Amen? Kaya huwag nang matakot. Problema, kung hindi tayo respond by faith, patiently, kaya when you encounter the trial, pure joy. Ano yun? Gusto ng Panginoon magiging perseverance. Ito ay magiging respond tayo. Yan, maganda po nga ngayon. Magiging yung spirito niya mabuhay. Pero kung galit ka, hindi ka sumunod, ayaw mo sa bili ng gamot, and then lalabas ka sa bahay, ibang bahay ka sa tulog, kahit di ba mo tulog, dahil galit ka sa family mo. And then Sunday, umating ka. Your spirit is, growing, umiiyak, and then frozen. Hindi siya kumilos. Hindi siya. Kaya, hindi ka na magiging grow, self-focus pa rin, dito pa rin, bata pa rin, ulit dito. Yun yung ating spiritual journey of condition. Kaya, ngayon okay, tapos, mga panahon, matagal na ganun tayo ng ating spirit. Kahit na ganun situation na nalangin ka sa Diyos, hindi nagiging ng Diyos. Hindi na nangusan ng Diyos. Anong hintay ng Diyos? Repent ka. Kahit na ikaw tama, hindi ka tama. Kaya, sabi mo kay sa mama, sorry. Galit ka. Hindi ka sumunod. Sabi mo kay mama, sorry. Natutong repentance para yung spirito ng manubalik. And then magiging yung frozen air. And then kumilos. Wind. Working us. The spirit of the wind working us. Yun yung sikreto ng ating spiritual life. Kaya wala sa degree ng talino. Wala sa mga school ng background. Wala sa pera. Amen? Kundi ito ay our attitude. And inside our heart. Kaya ito ay kung gaano ka man kaya mo patient. Kung gaano mo gusto mo express. Mama, okay kahit na walang kanin, meron ako biscuit. Hindi naman ako masyadong gutom. Bukas na lang, akain ko. Pwede din. Kaya, it is our life. Ito ay magiging tayo. Kailangan po natin kung ating kabataan, kung nandito tayo majority, tayo ay from the self-focus, kailangan kingdom focus. Dito tayo our level. Wala pa tayo ng disciple. Wala pa tayo ating iglesia. Excuse me. Wala pa tayo ng ating iglesia ng disciple maker yet. Kaya, ito kilala natin ng ating level. Kilala natin ng, sabi ko kahapon sa mga doon sa mother, parehas tayo. Mothers, kayo ay coaches, assistant, and then magiging mga members, we are all parehas. O kayong yayabang dahil sa coach kayo, assistant. Katapos member kayo, wala ng anak. No. Parang parehas. Konti lang difference lang. Minsan self-focus, minsan kingdom focus. Balik. Wala tayo ng fixed dito para papunta sa ditong level. Wala pa. Kaya tayo ay from dito, kingdom focus, kailangan ako mismo disciple to follow Jesus sa kanyang character, sa kanyang ugali, sa kanyang attitude, sa kanyang prinsipyo, sa kanyang katotohanan. Dito tayo kailangan po natin ng EQ.
deep knowledge, katotohanan. Ito ay magiging, 1 John chapter 2 verse 14, I write to you, young men, because you are strong, and the word of God lives in you. Ito ay kailangan ko natin. And you have overcome the evil one. Kaya kung magiging kingdom focus ka, hindi ka basta-basta pumatapas pa sa tukso. Hindi ka magiging play with the Satan. Kahit anumang offer, kahit anumang handog sa'yo, mabuting condition, maganda, hindi ka papasok. Ito yung magiging kingdom focus patunga sa disciple of Jesus. Kaya pinaka-main goal is disciple maker, making disciple. It is the pinaka-gusto ng Panginoon, kaya pumili, kaya tayo magiging sa kanyang anak, hindi lang dito lang okay ka. Hindi lang dito miserable. Kung self-focus ka, Christian ka, but you never naranasan yung Diyos ng magiging sa lead our life. Nang magiging magkaroon tayo ng enjoy our life. Blessings, and spiritually, mentally, physically, emotionally, financially, walang lacking. Ito po yun. Magiging papunta para dito tayo, walang hadlang, walang problema. Ito yung disciple. Walang hadlang family, walang hadlang sa pera, walang hadlang sa emotion mo, walang hadlang sa physical mo. Yun yun. Malayo tayo. Kaya, ito ay dahil the word of God lives in us. Salita ng Diyos, hindi naman tayo kumakain, hindi naman tayo nang nag-aral. Salita ng Diyos yung namumuhay sa atin. Eh kung ganun, hindi tayo spiritually, emotionally, and mentally, physically, weak. Because salita ng Diyos ay Diyos, and ito ay may kapangyarihan. Kaya hanggang dito lang tayo. Nalaman po natin, majority of our lives, dito tayo. Dito po tayo. Some, dito, some, wala pa nagsimula. Kaya tayo, magkaroon tayo ng prayer and makinig. Yan, lakas po natin sa ating panalangin. Para hindi tayo sa ating puso na bumulungan at dalawang isip. Ay hindi naman nanalangin. Para yung totoong buhay ng Diyos ay lumikha, meron siyang kalooban sa atin. Hindi naman ibig sabihin, disciple tayo lahat, maging pastor kayo, missionary kayo, no? Maraming businessmen, disciple of Jesus. Maraming mga professor, disciple of Jesus. Maraming teachers, disciple of Jesus. Hindi sa lang sa trabaho. Maraming doctors, disciple of Jesus. Maraming nurses, disciple of Jesus. It's not the word job description, kundi lifestyle and sa iyong attitude towards that Jesus. It is a disciple. Kaya, ito ay magiging maintindihan po natin. Tayo, hopefully, kung hindi pa, wala pang pinanganak, kailangan po natin naranasan. The Spirit is buhay, kailangan naranasan. Kaya, baptism of Holy Spirit, you should have experience. Ito ay magiging tatak, seal, sure, until you go to heaven and to see God. And yun yung sigurado nga, isang seal na baptism of Holy Spirit, and the Holy Spirit never goes out. Nanilaan sa atin, it is full of Holy Spirit, it is present, or it is kalahati, not word, yun yung different condition. Kaya, naintindihan po natin? Naintindihan po natin? Amen? Para hindi tayo maging kabisado sa mundo ng ating mga sa pagtungo, grade school, high school, college. Pero spiritual life, hindi tayo kabisado. O hindi tayo alam. Kung gano'n, mahiya tayo sa Diyos. It is the level of proseso. Kaya, tingnan nyo sarili nyo kung nasan na ako para magiging tamang lakad natin
para hindi tayo mali, hindi tayo nalito, hindi tayo maging magulo sa ating buhay and ating gawain. Amen? Salamat po, Panginoon, sa daling panahon aming kabataan. Their life is precious. Hindi po ito ay tao ay gumagawa, kundi kayo ay pumili. And kayo ay kumilos. And maranasan pa. Papabalan nyo bawat isa, kahit isang kaluluwa. Lord, ayoko nang mamawala sa sayong kaharian, sa iyong kingdom, and sa iyong family. Kaya Lord, ito ay hindi aksidente. Kami ay your family. Lord, kayo ay may responsibility. Huwag niyong hayaan, babayaan, para lahat kami naranasan Holy Spirit in our heart. We are one family, family of God. Our head is Jesus Christ in our church, LTCM and Dream. Ito ay magiging patuloy, advance, para maging